6 na ng umaga. Hudyat ng panibawang araw, bawang simula, bawang kabanata. Ay, si mama talaga. Daig pa ang kalembang ng aking alarm habang nag-eempake ng aking baonan. Sa eskwelahan, dali akong tumungo kina Tantan at Emong. Mga tropa ko pala. Nagmimix habang wala pa si Madam. Ang palipas oras lang ba? Madali ang lahat. Naguunahan ang aming paghinga at pag-akbang. Hudyat kasi yon na nandyan na si Madam. At problema namin kung paano makikibaka sa pagkabisa ng abakada. Pero alam mo, lahat ng yan ay mamiss ko. Alas 6 na ng umaga. Hudyat ng panibawang araw, bawang simula, bawang kabanata. Ngunit, hindi katulad ng dati, walang mama na maingay sa umaga habang nag-eempake ng aking baonan. Hindi katulad ng dati na nariyan sina Tantan at Emong na nagmimix at nag-aabang. Hindi katulad ng dati na ang problema lang namin ay malampasan ang abakada ni Madam. Dahil ngayon, ako na lang at ang aking pangarap na ipapanday gamit ang aking nag-uumapaw na pag-asa. Naguunahan man ang aking paghinga at pag-akbang, hindi man ganap ang aking sagot sa tanong na, handa ka na ba? Kasama ang aking magiging bagong mga guro, kaibigan at mga pamilya sa aking bagong tahanan, ako ay nakatitiyak. Lahat ay aking mapagwawagian. Ako nga pala si Nonoy at ito ang unang araw ko sa kolehiyo. Dito sa TAU. Welcome to Tarlac Agricultural University's College of Arts and Sciences. Tarlac Agricultural University envisions to be one of the top 500 universities in Asia. TAU is committed to improving the quality of life through the production of globally competent graduates and relevant technologies in the service of society. As one of the 6 colleges of TAU, the College of Arts and Sciences is equally committed to partake in the realization of the university's aspirations. The goals of the College of Arts and Sciences are to produce graduates with excellent know-how in the fields of the arts and sciences to respond to the needs of the society, prepare trailblazing graduates of the global innovation and in-depth appreciation of the world through holistic, civic-oriented, and research-driven education in the arts and sciences, train innovative and creative leaders in the fields of arts and sciences. The TAU College of Arts and Sciences is dedicated to adhering to the university's goals and objectives. CAS takes pride in serving all other colleges to provide instruction for general education and honing its students' skills and abilities in its various programs. Program offerings: Bachelor of Arts in Economics, Level 3 re-accredited. Bachelor of Science in Psychology, Level 3 re-accredited. Bachelor of Science in Development Communication.
Join us on this exciting journey as we work towards fulfilling our vision and mission. Discover the endless opportunities and possibilities that await you at our institution and become a part of our vibrant community dedicated to excellence and positively impacting our society. Together, let's embark on a transformative educational experience that will shape your future and empower you to make a difference. Enroll with us today and let us help you unlock your fullest potential. Sama-sama, tulong-tulong. Radyo sulong tayo. Mula sa bulwagang pambalitaan, himpilan at sandigan ng bayan ng Tarlac Agricultural University, magandang tanghali sa inyong lahat. Magandang tanghali, Tarlac. Ngayong araw ay Biyernes, ika-6 ng Setyembre, taong kasalukuyan. Ako, si Gotangonan, inyong tagpagbalita. Nakatutok kayo ngayon sa mas pinalakas at mas pinalawak na live broadcast ng TIU Department of Development Communication. Radyo sulong tayo. Sa ulo ng mga nagpapagang balita. Balitang TIU, bagong kurso pupuksan na sa CAS. DEFCOM student, marangkada sa Young Journalist Press Freedom Congress. Opisyal na theater group ng TIU na ACDA, nagpakitang gilas sa unang pagkakataon. TIU OSSD, naglabas na ng schedule para sa CSC at SSC election. TIU FEAS, naglabas na ng listahan ng mga bagong academic scholars. TIU kabilang sa 2025 budget cut. Balitang lokal, kalagayan ng isang ginang umantig sa puso ng maraming netizen. Balitang nasyonal, pagtaas ng presyo ng mga bilihin, inaasahan mula Agosto 2024. Para sa detalye ng mga balita, naigawad na ang COPC o Certificate of Program Compliance sa program na Bachelor of Science in Exercise and Sports Science, Major in Fitness and Sports Coaching ng College of Arts and Sciences. Para sa buong balita, alamin sa report ni Hazel de los Reyes. Madaragdagan na ang mga kursong maaaring pagpilian ng mga estudyanteng nagnanais maging parte ng College of Arts and Sciences matapos magawaran ng nasabing kolehiyo ng Certificate of Program Compliance mula sa CHEDRO 3 nitong ika-27 ng Agosto sa kasalukuyang taon. Inaasahang ang pagbubukas ng Bachelor of Science in Exercise and Sports Science, Major in Fitness and Sports Coaching o BSES sa susunod na academic year na naglalayong hasain ang mga mag-aaral sa larangan ng fitness at sports coaching. Ang BSES ay nagsisilbing matibay na paghahanda sa mga larangan tulad ng pagsasanay ng mga atleta, biomechanics, fisiolohiya ng ehersisyo, promosyon ng kalusugan o psikolohiya ng sports gamit ang prinsipyo ng agham. Pinasalamatan naman ng kasulukuyang College Dean na si Dr. Sherwin S. Alar sa kanyang Facebook post ang mga tao sa likod ng tagumpay na ito, ang mga nakaraang College Deans na sina Dr. Maria Teresa Nardo at Dr. Maria Flora Mariano. Kabilang din sa mga pinasalamatan ang acting OIC ng BSES na si Dr. Angelo Guillermo at ang buong Physical Education Department ng CAS. Hazel de los Reyes para sa Radyo Sulong Tayo. Salamat, Hazel. Samantala, isang estudyante ng DEFCOM
ang nag-uwi ng karangalan sa idinaos na Young Journalist Press Freedom Congress. Meronol Padilla, sulong na. Namayagpag ang isang estudyante mula sa TAU Department of Development Communication at manunulat sa opisyal na pang-estudyanteng pampahayagang The Golden Harvest, si Ella May L. Artates, sa katatapos lang na Young Journalists Press Freedom Congress noong ika-30 ng Agosto. Umakot ang third-year BSDC student na si Artates ng hindi lang isa kung hindi dalawang karangalan sa nasabing pagtitipon. Kabilang dito ang Best Feature para sa A-List E-Magazine sa Development Communication article na Silong Kapalarang Paltos sa ikalawang pwesto at ika-4 naman sa Best Development Communication entry para sa A-List Social Media Competition. Ayon kay Artates, lubos ang pagkagulat niya nang i-anunsyo ang kanyang pagkapanalo. Ngunit nang ibabaw pa rin ang kagalakan niya at pagiging mapagpasalamat sa mga naging parte ng kanyang tagumpay. Higit ang pasasalamat niya sa Diyos dahil sa oportunidad na naipagkaloob sa kanya upang maipakita at mapalawig pa ang kanyang interes sa pagsusulat. Siya rin ay nag-iwan ng mensahe para sa mga katalistang kagaya niya na lagi lang magpatuloy sa pakikibaka at mas pag-igihan pa ang malayang pamamahayag ng sa gayon ay mas maging mahusay at mas maging maaasahang boses ng lipunan tungo sa pagbabago at pag-unlad. Si Artates ang DevCom writer ng The Golden Harvest, kasalukuyang Internal Vice President ng Student Government ng TAU DevCom Department na Communicators, Bridging Opportunities Through Leadership at ang Senior Filipino Correspondent ng Radyo Sulong Tayo, ang opisyal na media outlet ng departamento. Ang YJPFC ay taunang isinasagawa ng Association of Tertiary School Paper Advisors of Region 3 o ASPAR 3 na dinaluhan ng mga universidad at kolehiyo mula sa gitnang Luzon. Ito'y ginanap ngayong taon sa Nueva Ecija University of Science and Technology, Sumacab Campus. Meronol L. Padilla para sa Radyo Sulong Tayo. Salamat Meronol. Para sa susunod na balita, theatrical organization ng TAU na ACDA ipinamalas ang kanilang husay sa pag-arte at pagkanta noong Lunes. Ella Artates, i-report mo. Sa kauna-unahang pagkakataon, ipinamalas ng Ako at Kayo sa Dula at Awit ng Tarlac Agricultural University o ACDA ng TAU ang kanilang husay sa larangan ng pag-arte sa pamamagitan ng isang tableau sa lingguhang flag raising ceremony na ginanap sa TAU Gilberto O. Teodoro Multipurpose Center nitong ika-2 ng Setyembre. Bilang pagdiriwang sa ika-124 na Philippine Civil Service Anniversary na may temang Transforming Public Service in the Next Decade, Honing Agile and Future-Ready Servant Heroes, nagtanghalang ACDA sa kontekstong nagsusumigaw ng pagbabago para sa bansa na sinamahan naman ng husay sa pag-awit ng TAU Choral. Ang ACDA ng TAU ay isang pang-estudyanteng organisasyon ng universidad na naglalayong humubog sa galing at talento ng mga mag-aaral at pagtatanghal gamit ang musika, sining at mga dula. Ella Artates para sa Radyo Sulong Tayo. Salamat Ella. Naglabas na ng schedule ang TAU OSSD patungkol sa paparating na eleksyon ng College at Supreme Student Government. Kasama natin si Kathleen Bruno para sa detalye.
Inilabas na ng Tarlac Agricultural University Office of Student Services and Development ang opisyal na schedule para sa nalalapit na eleksyon ng College and Supreme Student Council nito lamang Biyernes, August 30, 2024. Ayon sa naturang post, magsisimula ang preparasyon ng eleksyon at paghahain ng Certificate of Candidacy mula September 2 hanggang 6. Susundan naman ito ng campaign period mula September 9 na magtatapos sa 13 kung saan magkakaroon din ng meeting de avance. Sa September 17 naman ang nakatakdang araw ng botohan habang sa 27 ang mass induction ng mga mananalong kandidato. Samantala, pinapaalalahanan din ang mga nagnanais lumahok sa naturang eleksyon ay handa ang mga kinakailangang requirements tulad ng Certificate of Registration, report grades ng second semester academic year 2023 to 2024, good moral certificate at certificate of candidacy na maaaring makuha sa OSSD. Kathleen Bruno para sa Radyo Sulong Tayo. Salamat, Kathleen. Balitang TAU pa rin. Ang TAU-FEAS ay naglabas na ng listahan ng mga academic scholars para sa ikalawang semester ng academic year 2022-2023. Carol Caragay, sulong na. Inilabas na ng Tarlac Agricultural University Financial and Educational Assistance Services o TAU-FEAS ang listahan ng mga academic scholars para sa ikalawang semestre academic year 2022-2023 noong ikalawa ng Setyembre sa kasalukuyang taon. Makatatanggap ng financial incentive sa mga kwalipikadong estudyante at ang pagkuha nito ay nakabatay sa schedule na nakasaad sa talaan na magsisimula sa ika-3 ng Setyembre hanggang sa ika-6 nito. Para sa buong detalye, bisitahin lamang ang official Facebook page ng TAU-FEAS upang makita ang talaan ng mga pangalan at para sa iba pang mga hakbang ng pagkuha ng nasabing incentives. Para sa mga estudyanteng wala sa listahan ngunit pasok naman sa required general weighted average, maaaring magtungo o lumapit sa Office of Student Services and Development o OSSD. Carol Caragay para sa Radyo Sulong Tayo.